Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ma'am Angelica Saka. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, yung series po natin ay patungkol po sa 7 pillars of complete trust in God. Gusto mo ba na talagang matutunan yung pagtitiwala sa Diyos ng buong buo? So, tapusin natin to, 7 haligi. So, una, dapat nating pagtiwalaan yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon naman po, dapat nating pagtiwalaan yung karakter ng Diyos na mabuti. God is good. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa Nahum chapter 1, verse 7 and 8. Sabi po rito, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. But with an overwhelming flood, He will make an end of Nineveh. He will pursue His foes into the realm of darkness. Ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Para siyang rumaragasang baha na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway, tutugisin niya sila hanggang sa mamatay." Now, isipin niyo po mabuti, para po mas ma-appreciate natin itong Nahum. Yung Nahum po kasi, nasulat to mga 600 years before the birth of the Lord Jesus Christ. 600 years. So, nasulat to around 663 hanggang 612. Yun yung pagitan niya, So, nung panahon na yon, yung pinaka-problema ng Judah, yung people of God, yung Assyria. Yung Assyria kasi superpower yan. Yun yung pinakamakapangyarihang bansa nung unang panahon. At etong mga Ninevites or etong mga Assyria, sobrang brutal. Sila yung wala silang ginawa kundi manakop ng manakop. At pag meron silang mga nasakop na lugar, i-deport nila, mass deportation. Kumbaga, ang term is obliteration. Talagang walang matitira, palayasin lahat ng yan. Yun yung mapapalad. Pero yung mga warriors or yung mga gusto nilang tinotorture nila, pinapatay nila, yung iba naman yung Nineveh or yung Assyria, they are known for being brutal. Ibig sabihin, pagkaaway ka nila, yung pinaka nila, they're known for impaling people. Ano ibig sabihin nun? Yun yung tinutuhog nila yung mga tao. Tapos, buhay yun itutuhugin nilang ganyan, tapos itatayo nila sa pole, tapos yung tao na yun na tinuhog, humihinga-hinga pa. Tapos, slow death, mabagal na pagkamatay. Talagang yun ang they're expert in crucifying people. Sabi nga nila, dito daw na-imbento yung crucifixion sa panahon ng mga Assyrians. But they are known for impaling people, yung tinutuhog yung tao tapos hinahayaan nilang mamatay ng slow death. Tapos ang practice nila, binabalatan nila ng buhay yung mga tao, torture nila yung mga tao, brandingan nila yung pinapaso. They're expert in torturing people. Now, yung people of God o yung Israelites, may north and south po yun northern and southern kingdom. Yung northern kingdom nakuha na ng mga Ninevites ng Assyria. Ito yung capital nila, ito yung recreation ng capital nila, napabagsak na nila yung northern kingdom of Israel noong 722 BC. Now, ang next etong Judah. Etong Judah naman, bahagya na lang silang nakatakas din o naligtas sa panahon ni King Hezekiah. Pero patuloy silang inuusig nitong mga Ninevites. Now, isipin niyo pong mabuti, etong si Nahum, ito yung propeta ng Diyos na ang laman ng kanyang prophecy ay judgment against Nineveh. Judgment against Assyria. At ito nga po ay nagkaroon ng katuparan ng 612 BC before the birth of Jesus Christ, 612 BC, nung pinagtulong-tulungan ito ng Babylonia, Scythians, and Medes. Pinagtulungan yan at pinabagsak talaga ito. Now, dito sa chapter 1 na ito, dito natin makikita yung the Lord is good. Isipin niyo po na it's a prophecy of judgment.
paghuhukom ng Diyos laban sa Nineveh. Pero dito mo makikita yung sinasabing ang Diyos ay mabuti. The Lord is good. Nahuhukayan po natin yan, no? Kung ano ibig sabihin yan. So ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Number 1, God's very nature is good. Yung katangian ng Diyos ay mabuti. Alam niyo po, hindi intensyon ng Diyos na gumawa ng masama kahit kanino man. Hindi intensyon ng Diyos na parusahan ng tao for the sake of, parusahan lang yung tao. Yung parang natutuwa yung Diyos kasi pinaparusahan niya yung mga tao. Hindi kagaya ng mga brutal na mga tao, kagaya ng nila Caligula, nila Nero, na, kakain lang sila sa kanilang garden, no? Tapos gusto nila may tinotorture pa dyan sa paligid nila na kaaway nila. Tuwan-tuwa sila pag, ganung psychopath, no? Yung Diyos natin, hindi psychopath eh. God never intended to harm people for the sake of harming them. Because the very nature of God is good. Mabuti ang Diyos. Hindi siya gumagawa ng masama. Walang kasalanan sa Diyos. There's no darkness in Him. There's no evil in Him. God's very nature is good. That's why, listen to this mga kapatid, that's why, number 2, God's goodness is terrifying. Kaya nakakatakot yung goodness, kagila-gilalas yung goodness ng Diyos. Bakit? Kasi nga, dahil ang Diyos ay mabuti, He will not tolerate evil. Kaya sabi rito sa talatang ito, the Lord is good, a refuge in times of trouble. Bakit yung people of Judah lumalapit sa Diyos na mabuti? So a refuge, kanlungan sa mga nagigipit ng mga tao kagaya ng Judah. Ang Diyos, dahil siya ay mabuti, nagmamalasakit siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. A refuge in times of trouble, He cares for those who trust in Him. Dahil mabuti ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, nakakatakot yung kabutihan ng Diyos para sa mga masasama. Isipin niyo pong mabuti, no? Kung yung isang judge mabuti, yung isang pulis mabuti, kapag may nakita yung inaapi, kung mabuti yan, ipagtatanggol yung inaapi. At sa pagtatanggol ng inaapi, ang pinaparusahan yung masama. Mabuti yung Diyos eh. Kung mabuti yung tao na pulis na ipagtatanggol yung naaapi at the expense of those who do evil, how much more yung Diyos natin na mabuti, pag lumapit ka sa Kanya, inaapi ka, inaalipusta ka, lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. At dahil mabuti ang Diyos, kailangang parusahan ang mga nagkakasala. Kailangang parusahan ang gumagawa ng masama. Kailangang parusahan ng mga nang-aapi. Kaya nga dito nyo po sa Nahum mababasa yung sa Nahum 1:3, no? The Lord is slow to anger. Mabagal magalit ang Diyos, but great in power. Tapos the Lord will not let the guilty go unpunished. Ang Diyos hindi niya hahayaang ang taong masasama hindi parusahan. Dahil mabuti ang Diyos, kailangang parusahan ang masama. So God's goodness is terrifying for those who do evil. Pero yung goodness ng Diyos, yan ay pagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa makatuwid mga kapatid, yung goodness of God is a double-edged sword. Para itong espada na dalawang talim. Yung isa para sa ikabubuti ng mga inaapi at yung isang talim para sa ikasasama, para sa kaparusahan sa mga nang-aapi. Kaya po napakahalaga na tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, tayo yung pinapaboran ng Diyos. Hindi yung napakahirap maging kaaway ng Diyos, no? So God works for our good. Kung ikaw ay mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesucristo, you seek to honor the Lord, God works for our good. Kakampi natin ng Diyos at kumikilos ang Diyos para sa ating ikabubuti. Pero, pag tayo ang nang-aapi, tayo ang nanlalamang, remember this, mabuti ang Diyos sa taong nilalamangan natin at tayo ang mapapahamak. Pero kung tayo ang nilalamangan, tayo ang inaapi, mabuti ang Diyos sa atin, pero may judgment, may kaparusahan sa mga nang-aapi. Yan po yung goodness of God, terrifying for those who do evil, and it's a blessing for those who put their trust in God. So bilang application po, number 1, trust in God for He is good. Pagtiwalaan natin yung Diyos na kahit anong nangyayari sa ating buhay, no, pagtiwalaan natin yung Diyos mabuti.
Pag ikaw ay nasa Panginoon, walang intensyon ng Diyos na judgment para sa atin. Walang intensyon na gawan ka ng masama ng Diyos just for the sake of doing evil against you. Dahil ang Diyos mabuti. Wala sa puso ng Diyos ang kasamaan. Pero mag-ingat din tayo kasi baka tayo yung gumagawa ng masama, yung ginagawa natin ng masama, yung tao na yon, magiging mabuti ang Diyos sa tao na yon. At sa atin, magiging mapagparusa ang Diyos. Kaya dapat tayong nasa tama lagi para ang nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. Tandaan natin yung goodness of God, double-edged sword yan. Dalawa talim yan. Tingnan niyo po rito, 7 and 8. Verse 7, the Lord is good. Pero sa verse 8, judgment against Nineveh. Ito yung Nineveh, pinagtulong-tulungan ng gumamit ang Diyos ng tatlong army, Army ng mga Babylonians, Scythians, tsaka ng Medes. Winasak talaga yung Nineveh. Kaya pag pumunta ka sa Iraq, sa Mosul, wala talaga yan. Talagang wasak na wasak. Ang makikita nyo na lang yung mga foundation na itong, etong city na ito. Tandaan po natin, trust in God for He is good. As long as you're on the side of God. As long as ikaw yung inaapi. Kaya mas mabuti pang ikaw ang inaapi kaysa ikaw ang nang-aapi. Kasi pag ikaw ang nang-aapi, kalaban mo ang Diyos. Pero pag ikaw ang inaapi, kakampi mo ang Diyos. Number 2, trust in God in the midst of suffering. Kapatid, ikaw ba ay nagdurusa sa panahon na ito? Ikaw ba ay mga pagsubok? Ikaw ba ay ginawa ng masama? Trust in God. Huwag kang gumante. Huwag kang manlaban sa mga taong umaapi sa iyo. Hayaan mong ang Diyos ang magtanggol sa iyo sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pag ang Diyos ay mabuti sa iyo, tandaan mo, gagawa siya ng paraan para hindi ka na apihin ng mga taong nangaapi sa iyo. Yung Diyos ang lalaban para sa iyo. Double-edged sword yan. Kaya nakakatakot gawan ng mga sama yung mga taong mga Kristiyano na faithful sa Panginoon. Pag yung isang tao faithful sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, talagang may takot sa Diyos, ang nakakatakot gawan ng masama yun, yung mga ganong tao. Kasi ang kalaban mo yung Diyos ng mga taong ito. And number 3 po, trust in God for His justice prevails. Magtiwala po tayo sa Diyos sapagkat ang hustisya niya ang laging magwawagi. Lagi kong ino-illustrate, na yung Diyos natin, siya yung hukom. He is a just God. Merong hustisya talaga sa Kanya. At walang pwedeng baluktutin na batas ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-bribe yung Diyos. Siya ay hindi corrupt. Now, kung yung mga tao nako-corrupt, yung mga judge pwedeng i-bribe. Yung Diyos hindi Kaya yung hustisya ng Diyos laging nagwawagi sa huli. Kaya po nakakatakot. It's terrifying to become an enemy of God. Alam niyo po, the most dangerous being is God. Makikita niyo po doon sa Biblia, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa laman. Huwag kayong matakot sa mga tao na kaya kang gawa ng masama o ng diablo na kaya kang gawa ng masama. Huwag kayong matakot doon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, matakot kayo sa Diyos. Dahil yung Diyos, kaya niyang, hindi lang yung katawan mo, ang kaya niyang husgahan. Pati espiritu mo. Pati pang walang hanggan mo, kaya niyang husgahan. Kaya ang nakakatakot talaga ang Panginoon. At yung hustisya ng Panginoon, hindi kayang i-bribe na, Lord, wag mo na akong parusahan, ito, pera. Iba-bribe mo ng ginto. Hindi pa pwede. Ngayon, kung ikaw ang ginagawa ng masama, ipagkatiwala mo sa Diyos yun. Dahil ang Diyos, hindi kayang i-bribe. Ang Diyos, hindi kayang suhulan. Kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, hindi ko alam yung sitwasyon natin, pero pag ginagawa ka ng masama, ipagpaubaya mo sa Panginoon yun. Let God's justice prevail. Now, para po sa ating discussion, how does trusting in God's goodness help us face trials of various kinds? Papaanong ang pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos ay makakatulong sa atin sa pagharap sa kahit anong uri ng pagdurusa or mga problema sa buhay? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa panalangin, Heavenly Father, I praise you for your goodness, for it is who you are. Your very nature is good.
and I trust that you never intend to harm me. Even in my trials, I believe that you are working all things for my good. Help me to place my trust in you, knowing that you are good and faithful. In my suffering, strengthen my faith to rely on your loving care. I believe that your plans for me are perfect and that they will always prevail. Thank you for being my constant refuge and strength. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, si Tol Danes. No? Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.